So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, nandito ulit tayo upang sumagot sa mga napakarami yung katanungan na palaging itinatanong sa akin. And syempre, hindi po tayo mananawa na sagutin, na ipaliwanag sa inyo at ibigay ang maayos na paliwanag. Okay? Tungkol sa inyong mga katanungan, tungkol sa pagmamanok. So mga newbie, mga baguhan, o kahit na hindi na baguhan pagdating sa pagmamanok at gusto nyo pang matuto ng ibang mga idea, ng ibang mga suplemento, ng ibang mga antibiotic, at mga kung ano-ano pang mga practices pagdating sa pagmamanok, mag-subscribe na kayo, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So talagang true experience and recommendations po ang akin talagang isi-share sa inyo. Kaya mga kamanok, if ever na nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapag-comment na rin ang inyong mga katanungan, maraming salamat po sa pakikio-operate kasi bukas din po, gagawin po natin yan ng vlog. Okay, ganun po tayo kabilis. Hindi po tayo kagaya ng iba na talagang tinetengga muna yung mga katanungan. Anyway, simulan na po natin ang ating sagutan ngayong araw na ito. So, ang una pong katanungan ay galing kay Jason X Gaming. Okay, so idol, may tanong po ako. Okay, ginamit ko po kasing panghalo sa tubig ay glucose mondex powder. Ano po ang benepisyo nito sa mga alaga natin, idol? At napansin ko, sumigla sila at gumana rin po o lumakas din po silang kumain. Okay, yung mga alaga ko, idol. Okay, so atin munang bigyan ng meaning o ng kahulugan itong si glucose mondex powder. Actually mga kamanok, ito po ay hindi po ito nakadesign para sa manok. Ito pong si glucose mondex powder, ito po ay powder na inihahalo sa tubig pero sa aso o sa pusa po ito ibinibigay o ipinaiinom. Ano po ang benepisyo nitong powder na to pagdating sa aso at pusa? So ito po ay nagdadagdag ng energy. Okay, kung halimbawa pong na-stress o kung halimbawa pong meron pong activities na ginawa, halimbawa tumakbo yung aso, yung pusa, ganun din. So, pwede pong ibigay itong si glucose mondex powder. So, hindi ko pa na-try ito pagdating sa ating mga alaga, pero kung napansin mong sumigla siya, naging maayos, mas gumana sa pagkain, ibig sabihin, maayos siya. Okay? Pero ang main purpose po nitong powder na to, kasi from its word glucose, so si glucose po, yan po ang kailangan ng katawan ng bawat hayop para po magamit ito para bumalik po yung energy ng bawat hayop na nakainom nito. Kaya para sa akin, kung napansin mo na okay, maganda sa manok, ituloy mo lang yan. Alright? So next question tayo. Ito, galing ulit kay Jason. Kamamay, okay, meron po akong pinapalusog na aking mga alaga. Ang tanong ko lang po, pwede po bang ihalo ang carrots sa pagkain nila hanggang sa mamasyal po ako? Salamat idol and God bless. Okay, sunod-sunod Pero anyway, kahit marami pa kayong tanong, isa-isahin natin yan. So Jason, po pwede bang ihalo ang carrots sa feeding mixture ng ating mga alaga? Yes po, pwede po ito. Ang tanong po natin dito is, kung sanay po ang manok na kumain yan. Okay, baka kasi mamaya maghahalo ka ng carrots sa mga manok mong pinapalusog pero hindi naman sila sanay. So hindi po pwedeng kung halimbawa 3 linggo na lang yung allowance mo pagdating sa pagpapalusog ng alaga mo, doon ka palang mag-i-start na magbigay, hindi po yan po pwede. Mananabang lang o magkukulang lang ang nutrient level ng manok kung hindi siya sanay kumain ng carrots. Maganda dyan, sanayin mo muna. Maganda, sa maintenance feeding, haluan mo na kaagad hanggang sa masanay sila. So, medyo may katigasan ng carrots, okay? So, i-chop mo ng maliliit o kaya naman, i-boiled mo muna o ilaga nyo muna para lumambot. Then, i-chop nyo ng mas maliliit para makain po ng manok. Okay? So, ang carrots po ay maganda sa katawan kasi makakapagbigay po ito ng energy. At the same time, yung fiber na taglay. Gawa ng carbohydrates po kasi ito Okay? Carbohydrates po ito na magagamit ng manok sa kanyang katawan para gawing energy. Okay? At the same time, may fiber po ito. Para sa ganon, hindi po masyadong matubig ang katawan ng ating mga alaga. So kung ako tatanungin mo, pwede ba at maganda bang ihalo sa pagkain ang carrots pagdating sa ating mga manok?
Yes po, pwede po. Basta i-familiarize nyo muna yung manok na kumakain yan. Kasi kung susurpresahin mo yung manok, na bigla mo na lamang ura-uradang bibigyan, hahaluan, hindi yang kakainin. Okay? So, i-familiarize mo muna, pakonti-konti lang muna para masanay ang manok. Okay? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Jaynard Publico. Idol, may tanong po ako. Bakit po yung brood hen ko, pag sinabing brood hen, ito po ay may edad ng inahin. Brood hen po ang tawag. Nakaapat ng itlog, okay? Tapos, nagbigay po ako ng Belamil. Tapos, biglang tumigil ng pangingitlog. Kahit hindi pa naglilimlim. Idol, salamat po sa sagot. Yes, normal po talaga na mag-i-stop o titigil temporary ang pangingitlog kung bibigyan niyo po sila ng injectable supplements. Okay? Saka lang tayo nagbibigay ng injectable supplements kung halimbawa nakuha nyo na po yung dami ng itlog na inyong gustong i-produce. Halimbawa, yung isang inahin na yan nakaitlog na ng sabihin natin 10 or 15. So kung halimbawa okay na sa'yo yung dami ng itlog na yon, saka mo siya aawatin sa breeding, saka ka magpa-priming muli, diyan papasok ang pagbibigay ng injectable supplements. Hindi po pwedeng dadalwa pa yung itlog, babanat ka na kaagad na pagbibigay ng injectable supplements, which is titigil nga yan. Ngayon, yung naunang dalawang itlog, masisira. Kasi bibilang pa ng ilang araw, minsan nga ilang linggo pa bago ulit ng itlog. Di panala na. Panala na. Hindi na magiging maganda ang breeding mo. Kaya maganda dito mga kamamay, kung dadalwa pa lamang yung itlog, dire-diretsuhin mo muna, hayaan mo lang yung manok na umitlog. Kasi bago ka nag-breeding dapat, na i-priming mo na yan. Napurga, okay, napaliguan mo na yan, nabigyan mo na ng injectable supplements, hindi yung dadalwa pang iniitlog, ipapriming mo na naman, bibigyan mo na naman ng injectable supplements, di may stress yan, titigil ang pangingitlog. Normal po na maranasan mo talaga na titigil ang pangingitlog ng mga yan. Okay? So maliwanag tayo dyan ha. So next question tayo. Okay. So, ang sunod nating katanungan ay galing kay Jemson Solmerano. Idol, magandang araw po. Tanong ko po sana, yung akin pong tandang, okay, lumabo po yung isang mata niya. Tapos ngayon, parang naaapektuhan na naman yung isang mata niya. Ano po kaya ang po pwedeng gamot? Salamat po sa sagot. God bless po from Palawan. Okay, all the way from Palawan, ang layo. So, kung lumalabo po yung mata ng inyong mga alaga, actually, medyo mahirap po ito Ito po yung sakit na talagang ang hirap habulin. Okay, so ang may advice ko sa iyo kapag ganito, probiotics lang. So kailangan nating haluan ng probiotics yung kanyang pagkain. It's either fermented jackie oats para po manumbalik yung mga nawalang good bacteria. Kailangan talaga palusugin natin yung manok. Hindi ito kaya ng mga antibiotic. Nasubukan ko na to. So para talagang yung yung sakit na yan is mapaglabanan nung manok, gumaling ulit, maging healthy ulit, kailangan mong mas i-boost yung probiotics sa loob ng sistema ng manok. Kasi pag nagkakasakit kasi ang ating mga alaga, yung mga good bacteria bumababa. Okay, bumababa po yung mga good bacteria, mas tumataas po yung mga bad bacteria, yung infection sa loob. Kaya po tayo nagbibigay ng antibiotic para pag nagbigay tayo ng antibiotic, bumaba po yung infection sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Pero sa ganitong klase ng sakit, kahit magbigay ka dyan ng antibiotic, hindi makuha yan. Minsan makikita mo, kakain, ang layo ng toka doon sa patukaan. Kasi nga malabo na. Okay, so subukan mong magbigay ng mas maraming probiotics dyan. Halo sa pagkain, sigurado ako mas makakatulong yon kumpara sa antibiotic. Kasi hindi naman yan sipon Hindi yan sipon, hindi yan digestive problem. Okay? So, bigyan mo lang ng probiotics, mas makakatulong yun, sigurado ako. Okay? So, next question po tayo. So, last question muna po tayo ngayon. Ito naman galing kay Choke Time. Kamamay, sana masagot po. May 7 months old ako na manok, pinurog ako kanina. Umaga, mga 3 a.m. Tapos, pinakain ko ng 6 a.m. Pagtapos noon, pinainom ko siya ng vitamin pro powder, halo sa tubig. Tapos, 10 a.m., pinaliguan ko gamit ko ang Triple X
shampoo. Bukas ba pwedeng mag-inject ng Belamil? Sana masagot po. Yes po, pwede po yan. Okay, kinabukasan po pwede po kayo magbigay. Yan po ang short answer dyan po, pwede na po yan. Okay? So mga kamanok, sana kahit papaano makatulong ang mga simpleng advice, simpleng pagsagot natin sa inyong mga katanungan dito sa ating munting channel. So wag po sana kayong magsasawa na magtanong kasi wala rin po akong sawa o itigil na maghanap ng mga kasagutan pagdating sa inyong mga bawat katanungan. Ang hangad ko po mga kamanok ay matulungan kayo. Ang hangad ko po ay maibigay sa inyo ang maayos na mga impormasyon tungkol sa pagmamanok. Kasi ito lang yung alam kong paraan para matulungan ko kayo. And sana, if ever na may i-recommend po ako sa inyo, ganitong pagkain, ganitong suplemento, subukan nyo po. Okay? So yun lang muna sa ngayon mga kamanok. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.